shining bright like the stars in the night. We're gonna rise, take flight, reach the greatest height. We're the dreamers, the believers, unstoppable force. With our energy ignited, we'll stay on course. Keep pushing through those struggles, don't lose your drive. Hello guys, good morning, good afternoon at good evening. Napapakita ko sa inyo yung aming pagpunta namin sa pagsangahan dito sa General Nakar. At nakikita niyo naman itong maraming views na aking pinakikita sa inyo. Ito, ang gaganda ng view, ang gaganda ng bundok. Napakaraming kahoy at saka unang-una kami, nagkape muna kami, dalawa ni Boss Rolly. At ating pinakikita dito yung sari-saring kagubatan. At ang daming mga kahoy dito. Talagang makikita mo dito yung kabundukan at saka itong views ng Laguna pa rin to, Laguna. Pero yung kabila nun, ipinakita ko yung makikita nyo doon, yung lugar ng Pilya. Pero mamaya pa yon makikita natin. Ipinakikita ko muna sa inyo ang lugar ng kabundukan ng Laguna. Ito, pabalik kami ang camera na dahil nakikita namin na pinakikita ko sa inyo. Ito yung mga latian, bali latian pa rin to. Pero hindi na ito kagubatan. Ito yung mga bali kasama namin papunta na ng Impanta, magsuswimming sila. Mga nagkape muna sila dahil ang mahal ng kape dito, grabe. 30 pesos ang isang cup. Okay lang dahil lang kami medyo nilalamig at malamig dito, malamig ang aming biyahe. Tapos ito, pagkatapos hindi ko na natapos yung aking kape dahil nag-aapura na rin kami. Yung pagpunta namin dun hinauna muna yung aming sasakyan. Bali sasakyan yun ng aking mga anak. Talaga na hinihintay namin pero sabi nauna na sila doon sa resort ng Pinlac. Ayan, tuntua naman ako at nakita ko itong maraming kabundukan, napakalawak pa pala ng lupa natin sa Pilipinas na walang tao. Ito nakikita nyo, ang dami pang lugar na walang tao dito sa bundok ng Laguna. At ito, may mga mangilan-ngilan bahay, may mga mangilan-ngilang tao. Ang lalayo nila sa karsada, ang lalayo nila sa kabiasnan. Pero makikita mo ito naman yung Pililya. Yan ang Pililya na windmill. Pero narito na rin kami, nasa Laguna na kami, ay tiningnan ko rin yung Pililya. Dahil sabi ko, doon pala tayo galing sa may parting Pililya. Pero dito kami galing sa Antipolo. Eto, medyo narito na kami sa barangay ng Pagsangahan at ito inaabangan ko yung kotse namin na lulusong dito sa Sapa. Ito yung Sapa na akin munang binabantayan habang kami ay naghihintay. Tinitingnan ko yung dating baka sumayad sa bato at bumulusok okay naman. Pero matigas naman ang lupa, puro bato. At nagkaroon kami ng tulakan, nagkaroon kami ng kuwan. Pero ito titingnan namin kung makakatawid. Ito yung aking kasama, si Carolee. Ito yung nagsama sa akin dito sa Pagsangahan. Na inaalis niya yung bato at dahil medyo delikado, medyo mababa ang aming sasakyan Talagang very supportive. Pero talagang naghintay kami ng matagal na ang dami namin beses. Ito na yung sasakyan. Ito na, medyo mababa kasi yung aming sasakyan at dahil ito tinitingnan ko kung ano maganda. Ginaguide ng aking apo yung
yung sasakyan. Narito naman ako sa may bandang likuran, bandang harapan at tinitingnan ko kung ano ang magandang findings ng kung makakatawid pa. Pero makakatawid naman. Ang dating mababa nga lang ang hood, tsaka mababa, lowered eh. Kaya ito ang dating, okay naman. Habang aking pinagmamasdan okay naman yung dating ng pagtawid namin dito sa Sapa. Pero Sapa na parang ilog na rin to. Pero okay naman. Maganda naman ang naging findings ng pagtawid namin. Habang tumatawid, eto, ginaguide namin at tinitingnan namin kung ano ang dating ng yung gulong ba, yung kung ano ang dating ng eto, medyo nasa gitna na kami, nakatawid na kami. Eto, okay naman, maganda, maayos at hindi naman nagkaroon ng problema. Habang aking tinitingnan at maahon na, ayan na mga kasama ko, ayan na yung anak ko, ayan na ang yung mga kasama namin, malapit na rin kami sa Makay. Ito na, malapit na kami doon sa lugar. Ito yung bahay ni Kapitan, yung maliit na kubo na yon, yung mayroong counting blue. Aking pinicturan yung bahay ni Kapitan para sa gayon tinuro sa akin ni Carolina, yan ang bahay ni Kapitan, yan ang pupuntahan natin. Pero may bukod pa doon, mayroong pang barangay hall na aming pupuntahan, doon pa nakatira si Kapitan at ito yung kanyang palayan. Yan. Habang kami narito sa tabi ng kalsada at tinitingnan ko kung anong maganda. Ayan, makahuna naman kami. Mahaba pa, malayo pa. Pero marami dito. Ito na. Narito na kami sa may lugar ng pagsangan. Ito yung Kaliwa Dam. Kaliwa Dam sa may pinagsangan kasi kaya tinawag na pagsangan nito. Dalawang ilog ang nagtagpo dito sa lugar na ito. Ito yung pagsangan, Kaliwa Dam. At ito naman yan. Nagtayo sila ng tent doon sa tabi ng ilog. At nagmamasdan namin kung ano talagang magandang produktibo naming magagawa dito sa lugar na to. Medyo ang dating nagkakaroon pa ng negative thinking pa yung isa, yung dalawa, kaya kami eto, okay lang ang aming buhay, ito lang ang aming dating at pinicturean ko na lang ang paligid ng Kaliwa Dam River. Agos River to, Agos River. Galing pa itong Pangasinan, Nueva Ecija. Itong tubig nito, napakalaking tubig niya, napakalaking ilog niyan. Ito yung magsusupply sa buong Metro Manila, buong Rizal, Metro Manila. Ito yung tubig na magsusupply na panggagalingan ng ating drinking water. Napakalinis ang tubig na to. Ang sarap ng inumin, pero hindi kami dito uminom. Meron kami isang host na ininuman, ay napakasarap. Ibang klase dahil may tubig din kami sa amin. May drinking water din kami sa amin. Nung natikman ko to, iba ang dating. Mas doble ang sarap ng aming pakiramdam. At saka safe yung kanilang tubig. Dahil nang naka-host hindi ko alam kung saan galing pero malamang iyon ay galing sa isang balon o isang poles. At ito yung kapaligiran. Punong-puno yan. Yung paligid na yan. Maliit lang ang tubig dahil tagaraw na. Pero pag tag-ulan na, napakalawak yan. Yung buong kati na ito, yung buong ito ay punong-puno ng tubig yan. Kaya pangkaraniwan dito, nakabangka, nakabalsa. May nakita nga kami dito, nagbabalsa. May mga speedboat pa raw dito okay lang pero hindi pa namin nakita dahil first time naming pagpunta rito sa Pagsanghan na barangay Pagsanghan. Tagaraw dahil pinili naming pumunta rito ng Tagaraw at dahil ayun nga para hindi madulas ang motor. Kami kasi nakamotor, sila ay nakakotse. Habang ito pinagmamasdan ko yung ilog dito. Kakaunti ang mga tao na naliligo kasi medyo napakalayo nito. Grabe. Hindi ko malaman kung
kung ano talaga ang development dito, pero meron na kasing mga equipment kami nadaanan na naggumagawa na sila sa tabi ng karsada. Yung mga embornal, may mga kuha na, tawag dito, riprap na, mga riprap na bato. Ayan, yan naman ang barangay hall. Diyan naman sa barangay hall. Taka ito, may mataas ang riprap din to, yung likod ng ayun, harap ng barangay hall. Ito yung mga buhangin. Dito rin sila kumukuha ng gravel and sand dito sa ilog. At nakikita ko, napakaganda naman ang pagpunta namin doon. Habang tinitingnan ko itong views na ito, kasi merong kalaw akong nakita dito. May kalaw pa rin, may mga unggoy pa rin. Sabi nga nako, kung kahapon kayo napunta, nakatikim kayo ng palos at saka baboy damo. May nahuli raw silang baboy damo. Pinaghihintay pa kami ng isang gabi, sabi uuwi na kami, at dahil lang yung isang kasama namin ay mayroon pang alagang pakainin baboy, kaya naon na sa amin. Ito, inaabang ako lang yung kalaw. Yung kalaw na hindi ko alam kung ano English ng kalaw, basta kalaw siya. Pinagmamasdan ko siya kung ano ang magandang dating ng kalaw na yun. Pero ibang kalaw dito, ay yung kalaw kong nakita nung araw sa Kalawis, malaki at saka dilaw at saka may palong. Ito siguro malayo ako. Tinitingnan ko lang kung ito naman ay lupain ni Kaambo. Yung bali nag-inom nung gabi, at dahil nang sila'y masaya dahil may nakita silang mga tigabayan, tiga city, yan, tutuwa sila at sila nabisita. Kaya yan na yung kalaw. Yan ang kalaw. Bakit, sabi ko, bakit parang brown na may pula, samantalang yung kalaw na nakita ko ay dilaw. Pati sa aking nakikita dun sa YouTube, mga dilaw ang kalaw. Eto, narito sila sa, hindi naman ito virgin forest pa dahil ang nakikita ko rito, sa amin ang tawag dito ay kalaanan. Ibig sabihin, nakaingi na, muli-uling tumubo yung mga kahoy, mga damo, at naging isang ganyan na uli. Pero may nagmamayari niyan, yun nga si Kaambo. 24 hectares daw yata ito, kung ano. Pero ang kanyang binubuhisan lang 2 hektarya. Sabi niya, dagang ganyan, medyo daya-daya lang. Habang pinagmamasdan ko to, may makulit na bata dito, kulit. Sabi ko nga, anak ka ni Nick Rocaro. Sabi niya, ba't kilala mo papa ko? Nakilala ko yung papa mo, Barangay Tanod. Oo, ayun, nakilala ko siya. Ang kulit ng bata yun, lagi dito kumakain. Pag kami naandun na sa tubig, naandun na rin siya. Binibigyan naman namin ng pagkain kasi, yan, naku, may kuto pa yung ano. Tingnan mo, naghihinguto pa yung kalaw. Ayun. Ang dami niyan. Siguro nasa mga 7 o 10 kalaw. Ito lang ang nakita kong naka-front sa akin. Kaya naisum ko pa yung naisum ko pa yung aking tawag dito, yung aking camera para makita ko talaga. Wala, malayo Malayo yung kalaw, at pagkabilang pangpang ay napakalapad ng tubig dito, napakalapad ng ilog dito. Ito, habang tagaraw pa lang, medyo mababaw pa lang, at saka pulo-pulo, pero nakapagbabangka pa sila. Ito yung ito sa pamamagitan nito sa pagkuha ko ng aking camera, ay aking pinagmamasdan lagi yung kalaw. At dahil medyo matagal ng panahon akong hindi nakakakita sa presensya ng kalaw, dahil
bata pa ko, 3 taon pa, 6 na taon pa lang ako nakakita na ko niyan. Napakaingay niyan. Pag marami sila. Marami. Pero pasalamat tayo diyan sa mga wild animal, wild bird na gaya. Yan ang nakakatulong sa pagkakalat ng ah, buto at yung pagkain yan. Mga wild animal, wild bird na yan, yung nakakalat ng buto sa atin at yan ang tumutubo na bilang isang ito na yung bahay ni Kapitan. Ito na yung buntot pusa. Yang halaman na yan, yan ang buntot pusa. Ngayon lang ako nakakita niyan. Nasa bahay na kami ni Kapitan. Pinakakain na kami. Ito yung si Carolie. Yan ang aking kasama doon sa motor. Medyo na-disgrasya pa nga siya. Kaya hawak-hawak doon sa kanyang braso dahil medyo nasumimplang daw siya dahil wala na siyan. Goodbye pagsanghan. Narito na kami. Papauwi na kami. Narito na kami sa Hanging Bridge. Masasaya kami dahil uuwi na kami. At kanya na kaming bit-bit ng aming mga bag. Buong pamilya to. At kami masaya dahil gusto pa nga tumalo ng isa eh. Sabi ko, huwag, malalim yan. May nakita pa nga kami. Ang aso dito, lumalangoy sakman. Lumalangoy sa ilog. Ay, ang lalim nan. Ito naman yung Kanan River. Yan. Yun namang isa, Kaliwa River, Kaliwa Dam. Ito naman nasa parting kanan. Ito yung pagsangan. Ito ang pinagsangahan. Pinagsangahan River. Ayan. Kaya medyo hindi naman kalumaan pero yung kanyang sidings sira-sira na yung kanyang sidings. Tinan mo. Medyo delikado na sa mga bata pero sanay na sila dito, sanay silang lumangoy at saka maganda naman ang kwan. Maganda yung kanang flooring, kahoy pa rin pero naka-hanging bridge. Ayan na. Dire-diretso na kami doon sa kabila at doon kami sasakay ng habal-habal. Ayan. On the way na kami, nasa sakyan na kami, papunta na kami. Naligo na kami doon sa Agus River. Ito naman, pauwi na kami. Papunta na kami. Meron naman kami pinuntan. Beach naman. Ang lawak naman. Dito sa may beach, sa may papuntang General Nakar sa bayan. Bumili muna kami ng isda. At saka bumili kami ng bigas kasi yung bigas namin ibinigay namin doon sa isang barangay kay Ka Junior. Aming ibinigay na lang yung aming bigas at saka mga sahog at mga asin. Binilang-langan namin Ito, mahaba ito, maganda ito. Ito, papunta pang General Nakar to. Papunta pa kami ng bayan. Ito, habang kami namamaybay, nakikita ko na ito, medyo marami ng bahay dito at may elektrisidad na rito. Doon sa pinuntahan namin, doon sa pagsanghan, wala pang kuryente ron. Ang ginagamit doon, generator. Okay naman dahil yung iba, yung si Presalix meron na siyang solar. Nakakapag-solar na siya doon sa kanyang bundok. Kasi meron na silang mga pwesto doon. Ang una namin punta rito talagang kami makapagparehistro dito sa General Nakar para kami mabigyan din ng lupa daw. Pero sabi sa amin, basta kayo na-register na dito, mabibigyan na kayo ng lot. Hindi lang lote, lupa talaga. Maraming tao dito ang nagpunta. Siguro kami nasa mga 10, 4 na babae at 6 na lalaki. Iyon ang aming ratio na pagpunta namin dito. Yung 2 kong kasama ay hindi na nagparehistro at medyo nasilong o naandap dahil ng ilang pang taon daw sabi niya bago ma-develop ang lugar na ito. Pero ongoing na yung karsada dito dahil ang karsada rito ay napakalawak. From Infanta
General Lacar to Baler. Yan ang ginagawa. Ito na. Ito na dinadaanan namin ito. Pero medyo maliit pa lang ito. Paahon pa lang kami. Papunta naman kami sa beach. Pero ang laki, ang lapad ng ginagawa nilang karsada. On the way na ito, yung di ko malaman kung anong lex ito. Kung 20 lex ba to, ano. Basta ito, napakalawak ang karsadang ginagawa dito sa parte ng General Lacar. General Lacar to Baler, Quezon. Ito, diretso na kami sa parting beach. May dadaanan kami ditong tulay. At marami ring mga kabahayan dito at marami ring niyugan pero real property na ito. Mga real property na ito ng mga siguro mayayaman. Ayan, tinan mo. Tinan mo yung daan na yan. Tinan mo ang mga nakikita nyo na yung mga lapad ng karsada at talagang ito'y napakalapad na gagawin. Ito na sinasabi kong tulay. Ito yung unang tulay namin dinaanan na hindi pwede yung mga heavy truck dito. So, may daan ito sa baba. May daan ito sa ilalim, yung mga dump truck, yung mga L300. Hanggang L300 hindi pa rin po pwede. Hanggang mga light vehicles lang dito. At binalaan kami dito na kailangan kung kayo pupunta rito, magpapa-registered muna kayo dito dahil may na mga wawalang bata dito sa parte na kwan. Meron daw 3 bata na nawala na nilagyan laang ng yung isa nilagyan laang sa tiyan ng 50K, yung dalawa wala na. Kawawa naman. Kaya hindi balik kami. Kaya nga sabi sa amin, wag na kaming abot ng madaling araw ba o paabot gabi, pero inabot pa rin kami ng gabi dahil nang ang dating hapon na no kami dumating dito. Nag-ihaw na lang kami ng isda, nagluto ng kanin, nagkainan kami. Tingnan niyo ang lawak ng daan. Napakalawak niyan. Grabe. Talagang kung mga 10 na 5 sa kabila, mga 10 trucks o 10 vehicles ang pupwede dyan. Pero may maliliit pa rin kami dinaanan na mga maliliit na karsada. Pero grabe, ang daming niyog at saka prutas ang mga karamihan dito. Tingnan mo yung daan, tingnan mo ang laki, ang lapad. Ayan ay malayo pa kami pero nakikita mo naman. Nasa bandang kanan ang mga beach, ang mga resorts. Ayan, pangalawang tulay na naman. Ito yung pangalawang tulay namin dadaanan na ayan, tingnan mo. Malalaking ilog yan. Lahat yan papunta ng ilog. Papunta ng dagat. Ang galing tayo sa malalaking ilog, pero ito, ang lalapad naman ng karsada dito. Grabe. Talagang ito papuntang General Lacar to Baler. Ang lawak ng karsada rito. Hindi ko maisip na ang development pala ng General Lacar ay ito na, papuntang Baler. Ang lapad ng karsada rito. Hindi ko maisip na ganito pala ang development na nitong karsada na to. Pero ang dating rough road pa rin. Parang itong Marcos Highway nung araw, 2 lane. Sa asfaltado pa, pero kinakain na rin ng talahib yung mga bandang kaliwa at kanan. Pero daan pa rin yung mga truck, daan pa rin yung mga sasakyan, daan pa rin yung mga jeep. Pero bihira pa ang motor nung araw. Ito, papunta naman kami nito. Kaya naman kami papunta rito ay dahil kami magbi-beach naman. Beach naman na pupuntahan namin sa may Katutubo yung may-ari ng beach. Pero sila ay nagtanim din sila ng niyog at saka niyog lang ang nakita ko doon. Makakita kong dami nga, puro niyogan yan, yung kaliwat kanan na yan.
puro niyugan yan. Ang lapad ng mga niyugan ay hindi ko lang kung sino may mga may-ari ng mga niyugan na yan. Pero ito ay may mga truck kaming nakikita dito na humahakot ng niyog, humahakot ng buko, papuntang Manila, papuntang Rizal. Habang kami nakatutok lang yung aking cellphone dito sa dashboard. Bali, ang dating, kinukwento ko lang sa inyo, para ang dating ng aming napuntahan kung kayo halimbawa mapupunta rito, papunta kayo ng Baler, ay meron na kayong idea from General Lacar to Baler. Ito na yung daan, ito na, malaki na, pero ma-rough road pa rin. Kita nyo naman, kita nyo ng mga daan yan. Pero rough road yan na may mga latag na may latag na best course. Yan, tinatawag na best course. O tingnan mo nyo, ang lapad yan. Maginhawa, walang sasakyan, wala, motor lang ang makikita nyo dyan. At talagang sa lapad niya talaga nakakatuwa. Ito na pala. At saka may kuryente, tingnan nyo. May mga kuryente dyan. Ang lapad ng karsada na yan hindi ko maubos maisip. Yung pala papunta na ng Baler, Quezon. Talagang na-enjoy kami. Enjoy kami papunta sa beach. Kasi yung, ayan, pangatlo na ba tulay ito? Pangatlo ng tulay ito na aming dadaanan. Pero talagang matitibay naman ng tulay, pero hindi katulad yung galing sa amin. Doon sa Teresa to Pinugay ay talagang heavy duty talaga ang mga tulay doon. Ay talagang pinaglumaan ng panahon. Hanggang ngayon, tulay pa rin. Eto, medyo rough road ulit na medyo mahirap-hirap, pero konti, malapad pa rin daan dito. Hindi ko malaman kung kailan ito magkakaroon ng talagang tunay na pagsisemento. Pero ang dami ng mga tao dito, ang dami na ring bahayan dito, ang dami na ring naninirahan, pero kung hapon na to Medyo hapon na ito dahil ng ang dating namin Pero mo, sagana pa rin sa tubig. May mga tubig pa rin ng karsada. Yan, Narrow road na rin pala. At ang dating natin, habang tayo nagsasalaysay, nagkukwento ng ating pinupuntahan, ay napakaganda ng ating napagpapansin na mga views at lugar. Ito habang tayo ay nanonood at ay ating subaybayan at panoorin natin ang aking channel 7 TV. Abay! Boom! Ng barbershop, ngiti ng suki agad mong makikita. Gunting at suklay handa sa serbisyo. Barbero ng bayan ang astig na negosyo. Habang tumutugtog ang saya sa paligid, mga tropa nagkukwentuhan walang saglit. Sa simpleng buhay, may saya na tunay. Barbero ng bayan, kasama ng bawat araw. Barbero ng bayan, good vibes ang dala. Sa bawat gupit saya ang nadarama, kasabay ng sipag, pangarap ay buo. Kasama ang kwento ng 7 TV sa mundo. Pagkatapos sa shop, sa buko